So, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Mag-start na po tayo sa ating gawain. Pinagayaan ko po bawat isa na tayo po ito ngayon. Mag-start po tayo sa isang pangalan. Panginoon, maraming salamat. Sa buong magdamag, kayo na muna, nag-ingat, nagabay po sa amin. Nakaranas po kami, Panginoon, na napakasarap na kakain. At dahil ito, Panginoon, binigyan mo kami panibagong buhay para muli magbigay ng papuri masasalamat sa iyong pangalan. Alam namin, Panginoon, na ang gagawin po namin sa umaga nito ay tunay na matutuwa ka. Yun ang gusto naman talaga namin nun, bigyan ka ng kaluguran, bigyan ka ng katuwaan, masihan ka sa lahat ng aming gagawin. Sa umaga nito, Panginoon, naghihingi po kami ng paglilinis ng iyong banal na dugo. Huwag po maging katanggap-tanggap sa amang lahat ng aming gagawin. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, ang kasalanan ay isang magiging hadlang sa totoong pagsambak na namin sa iyo. Pero salamat, dahil sabi mo sa iyong salita, ang iyong banal na dugo ang isang maglilinis sa amin. Ang kailangan na namin, Panginoon, ay humingi ng tawad, magpakumbaba, lumapit sa iyo, sabihin namin sa iyo, kailangan ka po namin. Kaya umaga ito, Panginoon, luluwa natin, itataas ka po namin, at ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kagalakan kasiyahan. Conviction sa iyong mga salita, conviction sa mga awitin na aming naawitin. Kasi alam po namin, Panginoon, kamo na kami magpupuri, magpapasalamat na awit sa iyo. Tunay na magiging kalugod-lugod dito sa iyong harapan. Kaya hayaan po, Panginoon, na maging malinis ang aming intention papunta sa bahay-sambahan ito. Na wala kaming gagawin kung isasambahin ka, kaya namin gagawin ito, Panginoon, dahil mahal na mahal po namin kayo. Kaya hayaan po, Panginoon, sa umaga ito, mataas ka namin, pupurihin ka namin. At ang lahat ng ito, ina-expect namin na mangyayari at gagawin mo kasi hindi mo na ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat pa tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Good morning po sa ating lahat. Dahil ito po magpapurihan natin Panginoon. Ito po palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah po natin ang buhay ko.
mercy endureth forever. Only you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Tuloy natin. Wait lang. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages.
Ayan po. Yan po ang ating Diyos. Siya ay holy. So, tinatawagan po natin ang mga bata na po natin sa panalangin. Sige. Wala po natin ang ating mga kamay sa mga bata. Lord, maraming salamat. Kami po ay binigyan niyo po ng pagkakataon para maging mga guardian, takapag-alaga ng mga bata. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang nilalagay sa aming isipan at sa aming puso kung paano po namin aalagaan itong mga bata. At alam po namin, Panginoon, ang pinakamagandang pwede namin gawin, dalhin namin sila sa iyong paanan. Magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. Kaya tulungan po, Panginoon, ang bawat isang naririto, lahat po kami naririto, ay maging kasangkapan kami para ang mga batang ito ay lumaki ng banal na takot sa iyo. Kasi naniniwala kami, Panginoon, kapag sila ay nagkaroon ng banal na takot sa iyo, mararanasan nila ang tinatawag na pagpapala na tangi sa iyo ng matatagpuan. Bigyan po, Panginoon, patuloy ng mga batang ito ng karunungan at kaalaman. Iligtas po sila, Panginoon, sa anumang klase po ng kalaban, sakit man, o anumang mga bagay na pwedeng ilayo sila sa inyo, huwag po inyong kahintulutan. Inakit po namin, Panginoon, na mangyayari, magaganap ang lahat ng ito. Kasi hiningi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Okay po? Ayan, dadako po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po rito sa Proverbs 3, pag nagbibigay daw po tayo, matuwa tayo. Dahil naging part tayo sa pagbibigay. Di ba? Kasi sabi na, it's better to give than to receive. So kailangan pag nagbibigay daw tayo, meron tayong kagalakan kasihan sa puso nito. Bakit? Sabi niyo sa 1 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. So, palagi po sinasabi ito, dapat matuwa tayo dahil pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magbigay para sa Kanya. Kaya gawin po natin, so lagi ito, or say, pawakan po ninyo yung mga kaloob ninyo. Sige, hawakan mo muna ninyo. Tapos isipin po natin. Sabihin po natin, ibibigay ko ito para kay Lord. Ayan, sabihin po natin, ibibigay ko ito para kay Lord. So dapat meron po tayong conviction na bibigay natin yung mga bagay na ito. Hindi dahil meron tayong mapapala. Hindi dahil meron itong ibibigay na sukli. Ibibigay natin ito dahil mahal natin si Lord. Okay? Sige po. Tayo po tumayo, tayo po ipanalangin. Habang hawak-hawak po natin yung mga kaloob natin para sa Kanya. Lord, kagaya po sa sinasabi ng iyong salita, kung anong meron kami dahil sa iyo. Lahat ng aming tinatangkilik dahil sa iyo. Kung ano man, Panginoon, yung meron kaming kalakasang pisikal ay dahil sa iyo. Kung bakit meron kaming maraming resources ay dahil sa iyo. Kung bakit kami meron karunungan dahil sa iyo. Kung bakit meron kaming lakas para magtrabaho ay dahil sa iyo. Itong aming mga kamay na ito ay nakakagalaw, nakagagawa ng masagana dahil sa iyo. Ang aming mga paa ay lalakad namin kung saan kami dadalhin para kami po ay makapagtrabaho ng maayos. Binibigyan mo kami, Panginoon, palagi ng isa sa aming puso magbigay. Kaya hayaan mo, Panginoon, ng aming pagbibigay na ito, gawin namin na nanggagaling sa aming puso at binibigay namin ito ng may pagmamahal para lamang sa iyo. Kaya ngayon ka lang, Panginoon, inaangkin namin na ang mga salaping malilikom sa umagang ito, magagamit lamang para ito sa inyong kapurihan. Muli, Panginoon, salamat po sa opportunity na binibigay mo po sa amin. Sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, dadako po tayo sa ating mga announcements o may mga birthday. Ayan, announcement po. So, kung meron po kayong mga suggestion o meron po kayong prayer request o content, appreciation, please, mag-email lang po kayo o kaya meron po tayong tinatawag, meron po tayong box dyan. O kung wala tayong ano, pwede po ninyong isulat. Salamat po dun sa mga nagme-mensahe na sinasagot daw ng Lord yung ating prayer request. No, wag po kayo magkatubili pagka nagkaroon po kayo na answer po yung prayer request niyo. Isang kagalakan po kasi yan sa amin na marinig po itong mga bagay na ito. Okay? At least, ayan, may Facebook, Ateros, Evangelical Church, pwede po kayo mag-video. By the way, itong this coming Wednesday po, meron po tayong Thanksgiving night. Thanksgiving night na po natin sa itong Wednesday nito. Again, ini-invite po namin kayo kasi isa pong kagalakan kasiyahan sa atin na marinig namin na may nangyayari magandang dito. Sabi mo nga sa katabi mo, magandang nangyayari. Di ba pag may magandang nangyayari, natutuwa ka? Sino ba natutuwa ka
matuwa tayo. So kung hindi namin malalaman yan, hindi namin masusubaybayan yan, kung hindi kayo pupunta at hindi nyo sasabihin. Kaya this coming Wednesday, invite mo namin kayo, punta po tayo rito para marinig namin kung ano na yung ginagawa sa inyo ni Lord. Kasi hindi namin malalaman, kagaya nga po sinabi ko, kung hindi mo sasabihin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sige, sasabihin ko na. Salamat mo sa tatlo. Ulitin ko pala, sabihin mo sa katabi mo, sige, sasabihin ko na. Sabihin ko na. Sana po may conviction. Hindi sana, ay sinabi mo ito, sabihin ko nga. Sana gawin po natin. No, lalo po, ito po ay para kay Lord. Sabihin nga po natin, para kay Lord. Para kay Lord. Tapos po, ang ating Christmas party po ay December 8. No, bakit sasabihin niyo? Bakit ang aga? Sabihin natin niyo, bakit? Kasi ayaw natin maliit. Yun ang po yun. Basta December 8 po, Christmas party natin. Tapos po nito, tapos po ng ating service, mag-uusap po tayo sandali. Pag-uusapan natin sa ating Christmas party. Okay? Sabi mo sa katabi mo, mag-aantay ako. Salamat po again sa 5. Mag-aantay talaga. No? Salamat po. Okay? Salamat dahil meron po tayong gawain kagaya po. Batiin po natin yung mga birthday. Ayan, si Lisa Rubrino. Happy birthday! Ayan, birthday po ni Abigail. Sino ba si Abigail? Si Kiel, no? Ito sa kayo. Kiel. CJ Gonzalez, dami ng birthday. Alan Cusio, November 27. Janriel Vergara, happy birthday. Juan Sembrano, happy birthday. Aileen Castro, 27 din. Ayun, ang iba. Siren Domingo, 28. Maria Mabuti. Giel Belayo, happy birthday. Marjorie Conosora, happy birthday. Chelsea Pinascante, happy birthday. Ayan. Marami po may birthday ng November 27. Nag-expect po kami po ay iimbitahan ninyo. Dagdagan ninyo sa November 27. So ngayon po, palagi mo natin sinasabi ito, dapat maging ganda po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Again, sabihin mo sa katabi mo, please. Sabihin mo sa katabi mo, please. Huwag mo akong kakausapin. Please, huwag mo akong kakausapin. Kasi makikinig ako sa mensahe na gagamitin ng ating Panginoon. So, welcome po natin kayo sa umagang ito. Nagdaan po natin ang ating cellphone para kung gusto natin mag-message o ballpen. Welcome po natin ang ating kapatid na Don Miguel. Good morning po sa bawat isa. Morning! Good morning. So tayo pa rin po ay nasa ating series sa Book of Mark. So para po sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral, atin naman pong hihimay-himayin yung mga nilalaman ng Bible passage na makikita o mababasa po natin dyan sa Mark chapter 14 verses 1 to 11. So muli atin pong ihanda ang ating mga panulat, mga sulatan, ang ating mga cellphone, kung nandiyan po ang ating mga Biblia at mga notes. And as usual po, bukas po ako sa anumang mga questions pagkatapos po ng ating message. So bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe sa umagang ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo po tayo at sama-samang mananalangin. Diyos amang dakila, lubos kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na mas makilala ka pa sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw po ang magbigay ng pangunawa at kaliwanagan sa aming mga isipan upang matandaan namin ang mga katotohanan na maririnig namin sa umagang ito. Tungkol sa mga pangyayari na mababasa namin sa aklat ni Mark. Sinasaway po namin ang anumang gawain ng kaaway na maaaring makagulo sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na maipaliwanag ng malinaw ang mga nilalaman ng Biblia na kanyang babanggitin. Pagkalooban niyo po kami ng kahandaan sa pakikinig at isipan na interesado at merong sigasig na matuto.
Bigyan niyo po kami ng puso na handang magpakumbaba at sumunod sa iyong kalooban. Naway ikaw lamang ang matanyag at maitaas sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede na po tayo umupo. So magandang umaga po uli sa ating lahat. Morning. Hayaan niyo po akong basahin ko muna yung buong passage na pag-aaralan natin sa umagang ito na nasa Mark chapter 14 verses 1 to 11. So Jesus anointed at Bethany. So verse 1, now the Passover and the festival of unleavened bread were only 2 days away, and the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. But not during the festival, they said. All the people may riot. While he was in Bethany reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her." Verse 10. Then Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priests to betray Jesus to them. They were delighted to hear this and promised to give him money. So he watched for an opportunity to hand him over. So purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Gaano pa kahalaga yung timing? To begin with, yung unang verse sa ating binasa ay tungkol sa timing. Specifically, yung timing kung kailan pinagplanuhan ng ilan sa mga religious leaders ang kanilang masamang balak sa ating Panginoong Jesus. Pero as a background lang po, no, mainam po na daanan natin yung mga sequence ng mga pangyayari that leads dito sa pinag-uusapan po natin. So, simulan po natin. So, we will start dito sa Sunday. Kasi po Wednesday po nangyari ito. So ano ba nangyari nung Sunday? Nung Sunday, diyan po yung matagumpay na magpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem. Kung natatandaan niyo po, siya ay sakay ng isang donkey. At ano yung ginawa ng mga tao? So nilatag nila ang kanilang mga balabal at yung mga sanga ng palm o palaspas sa daanan niya. Then, sumunod na araw, Monday, nangyari po yung paglilinis sa templo, yung itinaboy ng ating Panginoong Jesus, yung mga nagtitinda at namimili sa templo. Yan po yung Monday. Nung Tuesday naman, ano nangyari? Nagkaroon po ng pagtuturo o pagdidiskusyon ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. Meaning, kasama po niya dito si Peter, si James, si John, and si Andrew. Interestingly, Peter, James, John, and Andrew, yung tatlo po doon, ito po yung tinatawag na inner circle ng ating Panginoong Jesus. Si Peter, si James, and John. Pero mapalad si Andrew kasi nakasama siya nitong pagkakataon na to. Habang nag-uusap sila, ang mga kasama kanyang mga kapwa-disipulo at ating Panginoong Jesus. So ito yung nangyari dun sa bundok ng Olives o Olivo. Kaya nga ang tawag dito sa discussion na to o teaching is the Olivet Discourse. Okay po. And eto na, Wednesday. So Wednesday, kagaya ng ating binasa, ano nangyari? Nakipagsabwatan si Judas sa ilang mga religious leaders.
Ito rin ang araw kung saan nagpunta ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga disipulo sa saan lugar? Bethany. So, magsimula po tayo sa chapter 1. Sabi diyan, now the Passover and the festival of unleavened bread were only 2 days away. And the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. Okay, may ilang mga bagay po na kapansin-pansin dito. Una po, para po sa benefit ng lahat, ano ba yung Passover festival tsaka yung festival of unleavened bread na binabanggit dito? Yung pong Passover celebration o festival ay isa sa mga major na festival na pinagdiriwang ng mga Hudyo, mga Jews. Okay po, majority ng mga Israelites noong panahon na yon ay mga Jews. So ito po yung pinagdiriwang taon-taon para alalahanin yung, sino nakakatanda, para alalahanin yung pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula sa mga Egyptians. So, ito po ay remembrance dun sa ginawa ng Diyos nung panahon ni Moses, kung saan sila ay pinalaya from Egypt. Ito yung Exodus na sinasabi. Okay. Then, noong panahon na yun po, tuwing Passover celebration, ano nangyayari? So, tuwing Passover celebration, yung mga Hudyo mula sa iba-ibang lugar ay nagpupunta at nag-i-stay pansamantala sa Jerusalem for almost a week. So usually po yan, nagpupunta yung mga Jews from other neighboring regions, mga karatig bayan, karatig bansa. Doon sila nagpupunta sa Jerusalem once a year for almost a week para sama-sama mag-celebrate ng Passover. So ano nangyayari tuwing Passover festival? So tuwing Passover, sila ay nag-aalay ng hayop. So nagdadala sila ng mga hayop, tapos pinapacheck dun sa mga religious leaders na nandoon kung karapat-dapat na ialay. So para saan yung pag-aalay o pagsasacrifice? Yun ay para sa kapatawaran ng kasalanan nung mga tao, ng mga Hudyo, ng mga Israelites. Okay. Ano pa nangyayari during Passover? Nagsasagawa po sila ng mga rituals para sa paglilinis. Okay. Nagsasalo-salo po sila ng tinatawag na Passover meal. And syempre, again, inaalala nila yung mga pangyayari. Yung istorya kung paano nangyari na nakalaya sila from the Egyptians. So meron po parang storytelling na nangyayari. So yan po ang nangyayari during the Passover. And tuwing ganitong panahon po, yung population, yung mga tao sa Jerusalem, syempre, lumolobo. So, on the average daw, according to research, nung panahon na yon, ang tao sa Jerusalem is around 20,000 to 30,000. Pag hindi Passover yan, yung normal. Okay, so conservative na lang tayo. Kung 20,000 ang tao nun, i-times 6 mo yon, ilan yun? 20 times 6. So, 120. Tama, no? 120. So, nagiging from 20,000, nagiging 120,000 yung tao o populasyon ng Jerusalem during Passover. So, ang dami. Kaya nga, nung panahon na yun po, maraming mga tolda. Kumbaga, para mga campsites, nagbimistulang campsites dahil sa dami ng tao. And based on the geography ng Jerusalem ay nasa isang mataas na lugar. Parang Baguio, di ba? Baguio mataas. Ang Jerusalem mataas na lugar din yan. So kung titignan natin, maraming mga kampo, maraming mga tolda. Yung mga tolda nila doon, hindi yung tolda na nakikita natin tuwing November. Yung mga maliit lang yun eh. Ang tolda nilang ginagamit, yung kasya yung buong pamilya. Pati extended family. Ganun kalaki yung mga tolda nila. So, imagine lang natin kung ano yung itsura ng Jerusalem during the Passover at gano'ng kadami yung mga tao. Now, so,
alam natin, na-remind, na-refresh na tayo about Passover. Ano naman yung Festival of Unleavened Bread? Okay, ito po ay isang festival na pinagdiriwang din during the week-long Passover. Kumbaga, hindi mo maihihiwalay itong festival na to dun sa Passover. Kumbaga, nakapaloob ito doon sa isang linggong celebration nila. So, ano naman ang relevance nitong Feast of Unleavened Bread? Okay. Ito po ay okay. So, ipinag-utos ng Diyos sa mga Israelita na ang kanilang, remember no, nung sila ay paalis from Egypt, anong sinabi sa kanila ng Diyos? Ano yung isang guideline? Ano yung dapat nilang kainin? Yung tinapay na walang lebadura, yung walang pampaalsa. Bakit? Kasi kailangan mabilisan yung pag-alis nila from Egypt. Kung sila ay gagamit pa ng lebadura, iintayin pa nila na umalsa yung tinapay. So it will consume time at baka hindi sila lahat makaalis o maabutan sila ng mga Egyptians. Okay. So yun yung utos sa kanila ng Diyos. Kaya yung Festival of Unleavened Bread, talagang nakakonekta siya dun sa Passover, which is yung paglaya ng mga Israelites from the Egyptians. Okay po. So kaya unleavened bread, para madaling maluto. Alis agad kayo dyan. Pumunta na kayo dun sa promised land, dun sa lupang pangako na inihanda ko sa inyo. Diba yan yung utos sa kanila. Yun yung utos kay Moses din. Okay. Isa pa, yung yeast, yung levadura, meron po sa kanilang symbol o symbolic po ito sa kanila. Okay po. Yung yeast is a symbol sa kanila ng spiritual impurity. Okay? It symbolizes sin. It symbolizes evil. Symbol lang po okay, para malinaw lang po. Kaya po ginamit itong analogy na to ng Diyos. So isa pa pong bagay na kapansin-pansin dito ay yung pagitan ng araw na nabanggit sa verse 1. Sabi diyan, now the Passover and the festivals of unleavened bread were only 2 days away. So, bago daw mag-Passover, yung actual na Passover festival, nangyari itong dinidiscuss natin na nagpuntang ating Panginoong Jesus sa Bethany at yung plano ni Judas kasama yung mga ibang religious leaders. Okay. So, ibig sabihin, nangyari ito na Wednesday. So, kung Wednesday ito nangyari, kailan ang Passover? So, 2 days away. So, Wednesday. So, Friday. So, clear yan. Pero, to be specific, alam niyo po, ang mga Hudyo, karamihan ng mga festival ng mga Hudyo, o yung kanilang mga, sabi nga, sineselebrate ng mga major, ng mga events, ito po ay sineselebrate before sundown o bago lumubog ang araw. Sa atin kasi, di ba, kunyari, Christmas. So, syempre, celebrate natin yan, December 25, tapos maaga pa lang, di ba? Celebrate na, yung minsan pa nga, Noche Buena, December 24, ng alas 12, maaga-maga. Ganyan tayo. Sa mga Hudyo, hindi sila 12 a.m. Usually, sineselebrate nila itong Passover, pati rin yung Sabat, yung traditional Sabat nila, sineselebrate nila yun paglubog ng araw. So kung ang sinasabing Sabat, kala kasi ng iba Sabado Friday sundown hanggang Sabado sundown. Ganyan po. Yung Passover, Friday sundown din nila yun. Sineselebrate o inumpisahang i-celebrate. Kaya nga, yung tinatawag ng Passover meal, kinakain nila yun, dinner, gabi. Hindi umaga, yung dinner na yun. Okay. So, ang Passover is Friday ng sundown. At dito rin natin makikita na hindi naman pala lahat ng feast o festival ay mali. Kasi minsan may connotation tayo na, uy, fiesta! Uy, mali! Ba't ganun, fiesta? Hindi naman lahat. Just to be clear lang, no? Example nga ito, yung Passover, tsaka yung Feast of Unleavened Bread. At may iba pang mga feast na ibinigay ng Diyos para sundin o gawin
ng mga Israelita, lalo na ng Old Testament times. Okay po. So, ano ba ang purpose ng mga feast in general na binibigay ng Diyos sa mga Israelites? Upang magpasalamat sila sa Diyos. So, yan. Feast or festivals are meant only to give glory to the one and only true living God. So, nagpapasalamat sila sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alaala ng kabutihan ng mga ginawa sa kanila ng Diyos. So, ang goal pala ng feast or festival is, again, to give glory to the one and only true and living God. Yan ang purpose ng feast. Pag hindi yan ang purpose ng feast, medyo scrutinize natin, tignan natin, no? Kasi mayroong mga feast na, yes, iti-celebrate sila kasi masaganang ani, pero dapat ang pinapasalamatan pa rin nila yung Diyos na nagbigay ng masaganang ani. Diba? Okay. Hindi yung nature, hindi yung kung sino man, hindi yung kung sino mang nilalang o anumang bagay, Diyos pa rin dapat ang pinapasalamatan. Okay? So, clear? So, next, dun sa second part ng verse 1, sabi diyan, and the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. Okay. So, ilang taon nag-minister ang ating Panginoon dito sa lupa? Yung formal na ministry niya, sino nakakala? Almost 3 years. Almost 3 years. Okay. So, nung siya 30 years old, yun na, sinimulan na niya. Bakit? Kasi, it's a Jewish custom na unang-una, bago ka tawagin rabbi, meron yung specific age dapat. So, 30. So, ang ating Panginoong Jesus ay isang Hudyo. Dapat maliwanag po yan. So, sumusunod din siya dun sa mga ilang batas na tinalaga o sinet ng Diyos para sa mga Hudyo. Okay, so sa loob ng 3 taon o mahigit 3 taon, eto na, nung nag-minister ng ating Panginoong Jesus, dito na yon. So habang tumatagal, mas lalong tumitindi yung mas lalong tumitindi yung galit ng ilang mga religious leaders sa kanya. Bakit? Dahil sa kanya o dahil sa pagiging matapang niya sa pagtuliksa sa kanilang pang-aabuso gamit yung maling sistema ng relihiyon. Ibig sabihin, dinadagdagan itong ilang mga religious leaders yung mga guidelines, yung mga batas, yung mga dapat gawin ng mga Hudyo to the point na nagiging burden o pabigat na ito sa kanila. Because originally naman talaga, hindi yung kasama sa iniutos ng Diyos na gawin nila. So, dito galit ang ating Panginoong Jesus. Dito sa ilang mga religious leaders na to. Naalala niyo yung nangyari nung tinaboy niya yung mga nagtitinda? Di ba? Sa templo. Bakit? Kasi grabe yung binibigay nilang pagpapatong. Pinapatungan nila yung mga binibiling mga hayop na inaalay. Yung pag nagpapapalit ng pera, yung mga galing sa ibang lugar, grabe yung patong. Parang ninanakawan o ninanakawan na nila. Inaabuso, niloloko. And naalala niyo din yung istorya about sa yung babaeng balo. Di ba? Yung babaeng balo. Sincere siya, pero biktima din siya ng maling religious system ng mga religious leaders ng panahon niyo. So kaya galit na galit ang Panginoong Jesus dito sa mga religious leaders na gumagawa ng ganitong pang-aabuso. Okay. At bakit pagalit ang mga religious leaders o karamihan sa kanya? Ipinahayag niya yung kanyang sarili bilang, ano sinasabi niya? The Son of Man. Tinignan mo po yung Book of Mark, binilang ko kung ilang beses binanggit ng ating Panginoong Jesus o dineclare na siya ang Son of Man. 13 times sa Book of Mark, dineclare ng ating Panginoong Jesus na siya ang Son of Man. 82 times sa buong New Testament, dineclare
o tinawag ang ating Panginoon Jesus na Son of Man. Yung Son of Man po, hindi po ito simpleng declaration. Baka kasi ibig sabihin natin, literal, Son of Man, totoo naman, siya ay fully God, fully human. Di man, hindi po ganon. Yung Son of Man, ito po ay isang titulo. Ito po ay isang messianic title. Ito po ang titulong binibigay dun sa tagapagligtas. Son of Man. Siyempre, meron pang iba. Son of David, Son of God. Yun po. So, mga titulo po, yan. Meaning, siya po yung katuparan ng mga propesiya na nakasulat sa Daniel. Ito po mga Jews, maalam po sila sa Old Testament writings. Alam niyo naman yung Old Testament writings from Genesis to Malachi. Meron na po sila yan. Alam na po nila yan. Inaaral po nila yan. Kaya pag narinig nila yung titulo na Son of Man, hindi po ito isang bagay na bago sa kanila. In fact, sabi ko nga kanina sa Daniel 7:13-14, nabanggit na ito. Tignan po natin dyan. Sabi po dyan, in my vision at night, sabi ni Daniel, I looked, and there before me was one like a Son of Man, coming with the clouds of heaven, so galing sa langit. He approached the Ancient of Days. Ancient of Days, sino to? God the Father. So there is the doctrine of Trinity here, no? He approached the Ancient of Days and was led into His presence. Itong Son of Man, anong sabi sa verse 14? He was given, authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. Mabigat ang titulo ng Son of Man. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. So, para tawagin kang Son of Man, this is something kakaiba talaga. Yung ginamit dyan na salita, okay. Pag sinabing sovereign, supreme, superior, highest. So, ang titulo of being the Son of Man is equivalent to saying, ako ang Messiah, ako ang tagapagligtas, and I have authority from God above everyone or anything else. Yan ang Son of Man. Well, true enough, pinakita yan ng ating Panginoong Jesus sa iba't ibang mga pagkakataon. Pinakita niya yan, whether living or non-living, pinakita niya yung kanyang authority or sovereignty. Ano yan? Ito, mayroon binigay na 4. So, Jesus has authority over, una, nature. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Pinatigil niya yung bagyo, yung masamang panahon. So, meron siyang authority over nature. Meron din siyang authority over sin, meaning, kaya niyang patawarin ang kasalanan. Meron din siyang authority over sickness. Magpagaling ng iba't ibang karamdaman. At meron din siyang authority or power over death. So, dalawang major instances lang, although marami. No? Yung kay Lazarus, di ba? 4 days na si Lazarus nandun sa cave, sa kanyang libingan. Anong ginawa natin Panginoong Jesus? Tinawag niya si Lazarus at si Lazarus ay bumangon at lumakad palabas ng kuweba, buhay. And syempre, yung kanyang resurrection. So after 3 days, He rose from the dead and seated at the right hand of God, the Father Almighty. So, meron siyang authority sa mga bagay na to and over anything or everything else. So, isa nga po sa mga public declaration niya as the Messiah ay nangyari dun sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Ito po ay something na pinlano at na-execute ng tama. Okay. Maybe sa atin, pag binasa natin yung pagpasok niya sa Jerusalem,
parang okay, pumasok siya sa Jerusalem, nilatag yung mga balabal, nilatag yung mga branches, pero ano ba talaga yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, dinedeclare niya yung kanyang sarili, ako ang Messiah na hinihintay nyo. Pero, karamihan sa kanila, hindi pa rin masyadong nauunawaan yung pagiging Messiah niya. Ang akala nila si Jesus ay isang political leader na magiging pinuno nila, na mangunguna para ibagsak ang mga Romano upang paalisin o itaboy ang mga Romans from Jerusalem o from Israel. Hindi, iba ang kanyang pagiging Mesaya. Ito'y para kaligtasan sa kamatayan. Because Romans 3:23, for all have sinned and fall short. 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ganun ang pagiging Messiah niya. So, yung naging drive ng mga religious leaders to do these things to the point na pagplanuhan siya ng lihim at ipapatay, it is a mixture of three things. Ano yun? Greed, pride, and envy. Ito po, kumbaga, naging drive dito sa mga religious leaders. Ito yung nangibabaw sa kanya. Kaya ganoon na lang yung kanilang galit sa ating Panginoong Jesus. Pero ito, doon sa susunod na verse, meron pong may balaki. Sabi nila, ng mga religious leaders, meron tayong problema. Meron tayong balakid sa plano natin kay Jesus. Ano sabi doon? But not during the festival. Hindi natin pwedeng gawin during the Passover, yung ating plano. Or the people may riot. Pag ginawa natin during Passover, baka magkagulo yung mga tao. Huwag sa kapistahan, sabi dyan. At baka magkagulo ang mga tao, sabi nila. Dapat po natin tandaan na noong panahon na yon, yung mga Hudyo o yung buong Israel ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Roman. So clear naman po yan, no? Ito po ay hindi isang magandang sitwasyon para sa kanila. Dahil sila po ay oppressed, dahil sila ay controlled ng mga Romans against sa will nila. Katulad po na sinabi ko kanina, during Passover, nagdadagsaan yung mga tao sa Jerusalem, yung mga Hudyo. In a way, yung celebration po ng Passover ay nagsisilbing isang okasyon o panahon para mag-alab yung galit ng mga Hudyo sa Roma. Bakit? Yung Passover daw ay panahon para mag-alab yung galit ng mga Hudyo sa mga Romano. Sandali, bakit? Anong connect? Okay. Yung Passover, ito ay nagpapaalala sa kanila o sa mga Israelites, di ba, ng paglaya mula sa mga nang-aalipin ng mga Egyptians. So, merong sense of frustration or hatred toward the Romans. Kasi, minsan naging malaya na sila, di ba? Until, ano nangyari? Sinakop ulit sila ng iba-ibang mga bansa. Assyrians, Babylonians, Persians, Greeks, at eto nga naman, mga Romano naman. So, in a way, parang wala na bang katapusan? Parang ganun na rin sa mga Israelites. So, bumabalik yung ala-ala ng nangyari sa Egypt, pero bumabalik din yung ala-ala kung kailan yung mga kwento, kung kailan sinakop sila o yung mga ninuno nila ng ibang mga bansa din. And yun nga, under sila ng Romans. Okay. So, minsan po, no, although hindi ko po ito pinopromote, maaaring ganyan po yung ilan sa atin. Bakit ko muna sabi? Kapag mayroong nagawang mali sa atin, yung isang tao, it brings back memories ng similar experience sa nakaraan, di ba? Yan. For example,
Pinahiya ka ng boss mo sa trabaho. Eh may nangyari na parang ganun dati sa'yo. So parang bumabalik, ang sakit. Diba? O kaya pinahiya ka ng teacher mo sa harap ng mga kaklase mo. Eh may nangyari na parang ganun dati. Sakit, diba? Bumabalik. O kaya binarek ka ng iyong kasintahan. Eh nakaranas ka na pala ng breakup dati. Ang sakit. Parang ganyan ang nangyari dun sa mga Israelita. It brings back memories of the past. So yung Passover, nagiging panahon para mangugalit. May frustration sa kanila. Kaya nga yung Passover, isang mapanganib na panahon para sa mga Romano. Considering, sabi ko nga, yung dami ng tao during Passover. So, tuwing panahon na ito, anong ginagawa ng mga Romans? Pag maraming tao, for example, Sona, di ba? Sona, anong ginagawa kapag Sona? Rally, di ba? Katagsaan, yung mga nag-rally, no? May ibang, kampo. Okay. Tapos, anong ginagawa ng PNP? Nagde-deploy sila, nagdadagdag sila ng mga tao, dinedeploy nila, sinesecure nila. Ganyan din po ang nangyayari during Passover. Dahil madaming tao, nagde-deploy ng mga additional na mga sundalo itong Roman Empire doon sa Jerusalem. Okay po, medyo napipicture nyo na, no? Kasi natatakot sila o nangangamba sila na may mangyaring revolt, pag-aaklas, gulo from the Jews against sa pamahalaan o sa mga Romans. Mahalaga din po na malaman natin na noong panahon ngayon, meron pong kasunduan. Anong kasunduan? Meron pong kasunduan sa pagitan ng mga religious leaders ng Israel. Meaning, yung mga priests, scribes, Pharisees, Sadducees. Yung mga religious leaders, nakipagkasundo po sila sa governor o sa Romano, sa Imperyo ng Romano as a whole. Bakit? Kung gusto po ng mga religious leaders na mapanatili yung kanilang posisyon, yung kanilang kapangyarihan sa Jerusalem, although limited po yun, ang sabi ng mga Romano, kailangan mapanatili nyo din yung kapayapaan sa Jerusalem. Pag hindi nyo napanatili yung kapayapaan, nagkaroon ng gulo sa Jerusalem against the Roman Empire, against the Romans, tatanggalin namin ng inyong authority to be leaders ng Israel. So may ganyang kasunduan. Kaya sabi nga sa verse 2, no, takot na takot sila. Huwag natin gawin during Passover. Delikado, mawawalan tayo ng kapangyarihan. Yun yung magiging end result niyan. Okay. And interestingly, dito na po, next verses, 3 to 9. So yung 1 and 2, ito yung tungkol dun sa pinaplano ng mga religious leaders laban kay Jesus. Pero pagdating sa verse 3 to 9, ibang istorya naman ang nakasulat. Tingnan natin dyan. Sabi dyan, while he was in Bethany reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. Okay? Meron pa yan? Sige. Okay, thank you. Sige. Mapapansin po natin, no? 1 and 2 tungkol sa mga religious leaders, gano? 3 to 9, ibang istorya naman. And makikita po natin mamaya sa verses 10 and 11, babalik po yung istorya dun sa plano ng mga religious leaders. Okay, bakit ko na-point out ito? Siyempre, lahat tayo nagbabasa ng Biblia. And kailangan din po nating medyo tayo, sabi nga, ino-observe natin yung katulad nito. Pag nagbabasa tayo ng Book of Mark, may ganyang mga pagkakataon kung saan, yung istorya dito, tapos, sandali, ba't na ibang istorya? Tapos bumalik. Ang tawag po dyan, yung Markan sandwich. So, isa po yan sa mga estilo ni Mark, kung saan may istorya sa unahan, tapos magbabago, tapos itutuloy yung istorya. Kung mapapansin nyo lang po, alam ko naman nagbabasa kayo lahat ng Biblia, di ba po ba? Okay. So,
Punta po tayo dun sa verse 3. Tingnan po natin. Sige. Ito po yung tinatawag na Last Supper before the Last Supper. Kailan nangyari ang Last Supper? So, anong araw sa tingin nyo? Kung ang Passover ay Biyernes ng sundown, kailan nangyari ang Last Supper? Tama, Biyernes. Thursday ng gabi. Diba? At sabi ko nga, etong verse na to, o ang situation na yan, ay nangyari on a Wednesday evening. Then punta po tayo. Meron tayong mga nabanggit dyan. A woman came with an alabaster jar of very expensive perfume. Stop tayo. Ano ba yung tinatawag na alabaster? Ito lagi natin nakikinig, kinakanta din natin, no? Alabaster jar, ganun. Okay. Ano ba alabaster? So for illustration purposes, no, by definition, an alabaster is an almost transparent white stone, often used for making decorative objects and to store perfume and or expensive liquids. Yung alabaster para siyang mangmol. Pero ang sinasabi ng ilan, mas medyo malambot po yung stone na yan. Kaya mas madali nilang ma-carve out or ma-ikorte according sa nais nila na korte o shape. So yun po yung alabaster. Yung susunod, binanggit din doon sa verse 3, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume. How expensive is very expensive sa konteksto nitong ating binasa? Okay, binanggit po sa verse 5 din, sabi diyan, nung mga nakasaksi, it could have been sold for more than a year's wages. Mahigit o almost isang taong sweldo ng isang manggagawa. Okay, sige. Conservative tayo. Medyo i-connect natin sa panahon natin ngayon. So, 1 year. At sa ibang mga gospel, binanggit din dyan o mga footnote, yun daw ay 300 denarii. Okay. So, 300. Meron tayong 300. Ang isang denarii is equivalent sa isang araw na sweldo. Magkano ang minimum wage sa Metro Manila for non-agricultural? 645. Kaya pag may nag-offer sa inyo ng less than 645, medyo, tingnan mo. Anyway, ang minimum wage sa Metro Manila ay 645. So kung 300 denarii, 300 days, 645 times 300. Yung mga ano dito, mga bigisay. Okay. Calculator. 193,500 pesos. Isa ka na natin, 200,000 pesos. So, medyo, malaki nga yung halaga nung perfume na ibinuhos sa ating Panginoong Yesus. Almost 200,000 pesos sa panahon na yun. Sa pang-question, sino ba yung babae na binanggit? Sabi kasi doon, a woman. A woman came with an alabaster jar. Okay. Hindi po yan binanggit kasi dyan sa passage natin. Binanggit po yan sa John 12:3. Sabi dyan, the similar story po ito. Then Mary, just Mary. Mary took a pint of pure nard and expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Okay, sinong Mary sa tingin niyo? Madami pong Mary sa Biblia. Mary is a very common first name dun sa area ng Palestine,
especially nung panahon na yon. The same way, ang pangalan na Simon, ang pangalan na John, even ang pangalan na Jesus is a common first name sa lugar nila. So dapat malaman, sino ba itong Mary na to? Tinutukoy. Tinawag lang siyang Mary of Bethany to distinguish her sa ibang mga Mary. Ito pong Mary na to, siya po yung kapatid ni Martha at ni Lazarus. Natatandaan niyo po ba? Yung nakikinig siya sa may paanan ng ating Panginoong Jesus, habang ating Panginoong Jesus ay nagtuturo, nandun siya at sabi ni Martha, sinabihan ni Martha ang ating Panginoong Jesus, Panginoon, pwedeng patulungin niyo po siya sa akin. Yeah, yun na yun eh. Sabi natin Panginoon, Martha, masyado kang balisa at abala sa ibang mga bagay. Pinili niya ang mas mainam. Sabi natin Panginoon, kay Martha, pinili daw ni Mary. Ito yung Mary na yun. Nakapatid ni Martha at ni Lazarus, kung saan kadalasan tumutuloy si Jesus kapag siya yung pupunta sa area ng Judea, malapit sa Jerusalem. Kasi saan ba nakatira ang ating Panginoon? O saan ba nag-stay ang ating Panginoong Jesus kung siya ay katawan tao? Hindi nakakalam. Nazareth. Saan ang Nazareth? Galilee. Diba? Galilee, Samaria, Judea. Judea at Jerusalem nasa ilalim. So, kapag ang ating Panginoong Jesus ay nagmi-minister at nagpupunta sa Jerusalem, siya ay madalas nag-i-stay sa bahay ni Martha, Lazarus, and Mary. Ayan po. So, magkakakilala na po sila. At sabi diyan, gaano ba karami yung pabango na ibinuhos niya? Mary took a pint of pure nard. Okay. Niresearch ko po, ano ba yung equivalent niya? 1 pint is equal to kalahating litro. Okay. So, kalahating litro meaning 500 ml. Wala po kasi kung so, ito, parang ganito po. Medyo konti lang, ano lang ng konti. Mas ito, hanggang dito, kasi more than 500 to mga 500 something. So, ganito po kadami yung pabango na ibinuhos ni Mary sa ating Panginoong Jesus. At ito pa, sige, balik ko na to. Okay. Yung nga ang dahilan kung bakit sinabi dyan, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Buhos ba naman yung kalahating litro na pabango kung hindi humalimuyak sa buong tahanan yung pabango. Diba? Na-imagine nyo? Ha? Kaya nyo kaya? Okay. Kahit yung essential oil lang na eh. So, ano pa itong pabango na to? Bakit mahal itong pabango na to? Aside sa ito ay sinabi nga na expensive, ito ay high quality. Ganun naman usually, di ba? Bakit mahal ang isang bagay? Kasi, syempre, may quality. High quality yan. Ganun naman usually. Kasi, sabi dyan, Mary took about a pint of pure. Nabasa niya? Pure nard. Purong katas. Mula doon sa halaman ng nard o spike nard, hinatas. At nakaipon siya ng 500 ml ng katas ng pure nard, walang halo. Yan. Kaya ganun na lamang yung halimuyak at ganun kamahal. Yon, okay. At kung titignan po natin ang binanggit po din natin kanina si Lazarus, ay nabanggit din na siya ay nabanggit din si Mary, pero wala po ang ating Panginoong Jesus sa tahanan ni La Maria, kundi siya ay nasa tahanan ng isang nagngangalang Simon. Okay po. So, eto na po, next. Verse 4. Sabi dyan, some of those present were saying indignantly to one another, why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuked harshly. Okay, so dito po natin makikita yung reaksyon ng mga tao na nandoon. Yung mga nakasaksi, yung mga pangyayari. While hindi po naman binanggit sa binasa o hindi nabanggit na sinaway nila yung babae,
dahil sa paglapit kay Jesus. Kasi gano'n sa kanilang kultura po, may mga certain restrictions sa mga Hudyo na hindi pwedeng basta magkaroon ng social contact o interaction ang isang babae sa isang lalaki. May mga ganyan po silang restriction. At may mga iba pa po, sa education, sa pagtuturo, sa pagiging witness, may mga ganyan po silang restriction. Okay, so hindi po nila sinaway yung babae dahil siya ay lumapit kay Jesus. Anong naging reklamo nila o anong naging reaction nila? Anong dahilan? Kasi sayang daw. Sayang daw yung pabango. Sana naibigay na lang, naibenta na lang para ibigay sa mga mahihirap. Bakit hindi nila sinaway? Kasi meron similar na pangyayari po noon na mababasa sa Luke 7:36 to 50. Kung naaalala niyo, kung nabasa niyo na po, bilisan ko lang po, yun po yung instance na may isang babaeng makasalanan o immoral na ganun din yung ginawa kung saan binuhusan niya ng pabango ating Panginoong Jesus at pinunasan ang paa. Magkaibang tao po yan kung titignan po natin. Okay, so may nangyari ng ganon, so parang hindi na bago. Okay, hindi natin sasawayin kasi hinayaan ng Panginoong Jesus yung pangyayaring yun at pinatawad niya yung babae na yun. Pero ito ang angal nila. Yun nga, sayang daw. Pero ang hindi nila naunawaan, may mas malalim na kahulugan at kahalagahan o value yung ginawa ng babae. May mas malalim na kahulugan far beyond sa material na aspeto ng buhay. Ang nakikita na nila yung material Sa lapi, sayang. Dapat binigay na lang, pinambili ng pagkain o ano mga pangangailangan material. Pero hindi niya nakita ano ba yung mas malalim na ibig sabihin ng ginawa ng babae. So, ano yung naging reaksyon ng ating Panginoong Jesus sa kanila? Sabi sa verse 6 and 7, leave her alone. Oh. Hayaan niyo siya. Huwag niyo siyang pakialaman sa ginagawa niya. Said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. Uy, isa palang magandang bagay ang ginawa ng babae. The poor you will always have with you and you can help them anytime you want. But you will not always have me. Hindi niyo ako laging kasama dito sa mundo sa ganitong kalagayan as tao. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Jesus na mali ang tumulong sa mahihirap. Hindi niya sinabi yun. Pero dun po sa pagkakataong yun, binibigyan niya ng diin kung ano ang mas mainam na gawin sa oras na yun. Hindi masama ang tumulong sa mahirap, pero ano ba ang better during nung sitwasyon na yun? Katulad po ng pangyayari, okay, sa Luke 10:38-41, nabanggit ko na to kanina, yung tungkol kay Mary at kay Martha. So, let's move forward. Sabi nga, pinili ni Maria ang mas mabuti ng mga oras na yon. Okay. So, hindi naman sinabi ng ating Panginoong Jesus kay Martha na, hindi, hayaan mo na yan. Huwag ka na mag-asikaso ng mga bisita. Okay lang na hindi maging hospitable ka. Hindi ganon. Pero ang sinabi natin Panginoong Jesus kay Martha, masyado ka ng balisa, ang dami nang iniisip. Straighten up, freshen up, Martha. Tingnan mo, i-analyze mo yung sitwasyon. Tingnan mo kung ano mas mahalaga. Mahalaga yan, oo. Mahalaga yan mag-asikaso ng mga bisita. Pero yung ginagawa ni Maria, mas mahalaga. Kung i-connect natin sa ating binasa, sabi, but you will not always have me. Nakita niyo na? At yung pang binanggit ng ating Panginoong Jesus, the poor, verse 7, you will always have with you. Ito po ay nabanggit din sa Old Testament. Sabi sa Deuteronomy 15:11, there will always be poor
in the land, poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land. Sinabi ni Yahweh sa mga Israelites, again, lagi nandyan ang mga mahihirap. At sinasabi ko sa inyo, I gave you this mandate, tulungan niyo sila. So, hindi sinasabing masama ang tumulong. Again, sinabi ni Yahweh noon sa mga Israelites, yun din ang pakahulugan ng ating Panginoong Jesus. So, ano ba itong the poor you will have with you? Okay, ito na. Dito na papasok yung gospel na tinatawag. Ito po ang nakakalungkot. Maraming nagsasabi, even professing Christians, sinasabi nila, basta tumulong na ako sa mga mahirap, basta tumulong na ako sa mga nangangailangan. Yun yung gospel ko. Yun yung mabuting balita ko. Basta matulungan ko sila, nagawa ko na. Kung anong dapat kong gawin. For the sake of the gospel. Ganun ba yun? Basta tumulong ako, yun na yun? Yun yung gospel? Hindi, ba? Hindi yun. Absolutely, hindi ganun yun. Okay, ito na. The death of Jesus Christ is one of the central components of the gospel. Alam na, di ba? The suffering, death, and resurrection. This is by far more important sa mandato na tumulong sa mga nangangailangan. Okay, again, it is important na tumulong. Pero, ito'y nagpapaalala din sa atin nitong pagkakataon na to na helping the poor is not a substitute sa pagpapahayag ng mabuting balita. Tignan nga natin dyan sa next. Okay? So, tumulong ka sa mahihirap pero huwag mong kakalimutan magpalaganap o mag-share ng good news o mabuting balita. Okay? Sharing the gospel or good news is not something that is optional or can be replaced by other good words. Yan ay mandato sa atin ng Diyos. Kasama din yung mandato to go and make disciples of Jesus Christ. Ito po yung dahilan kung bakit mas mahalaga ang ginawa nung babae kaysa dun sa iniisip ng ilan na ibenta yung pabango para ibigay sa mga mahihirap. It is about priority. In the context lalo nung binasa natin, loving God is greater than loving man. Sabi sa Mark 12:28-31, the greatest commandment, yung dalawa, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Diba? Loving God. Ano yung pangalawa? To love your neighbor as you love yourself. So, ano yung nauna? Anong greater? Or the greatest? Loving God is greater than loving man. Okay? At yan po yung sinasabi ng ating Panginoon sa pagkakataon na yan. And madalas po, yung pagmamahal natin sa ating kapwa is an extension ng ating pagmamahal sa Diyos. Paano mo mamahalin? Paano masasabing mahal mo ang Diyos kung hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa? Ang Diyos na hindi mo nakikita. Sabihin mo mahal mo, pero hindi mo kayang mahalin ang iyong kapatid na nasa harapan mo o nakikita mo. Diba? Again, loving God is greater than loving man. Ito po ang naging challenge sa atin. No? Sa iba kasi, pag sinabing gospel, na-offend sila pag nag-share ka sa kanila na ang kaligtasan ay sa mamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi na-offend sila ito. Ay, hindi totoo yan. Para sa kanila, offensive ang gospel. It is offensive sa karamihan na hindi nakakaunawa. Pero yung tumulong ka sa nangangailangan, ay hindi, okay yan, sige, okay yan, very good yan. Pag sinaran mo, hindi. Ganon.
So, yun yung isa sa mga dahil kung bakit minsan yung isang Kristiyano nag-aalangan siya, di ba? Na mag-share ng gospel. Kasi merong minsan fear of rejection o merong fear na magkaroon ng impact yun sa relasyon mo dun sa taong yun, whether it is your kaibigan o kapamilya mo. So, dito naman papasok yung kahalagahan ng kaligtasan at mga bagay na may spiritual impact sa buhay ng isang tao. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa John 6:27 na pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay at dapat mas binibigyan halaga. Ano sabi dyan? Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, for on Him God the Father has placed His seal of approval. Hindi sinasabing huwag kang magtrabaho para mayroon kang pangkain o yung sa livelihood mo. Pero ano ba? Huwag mong kalimutan na mayroong mas mahalagang bagay. Mas mahalagang quote-unquote pagkain na dapat mo ding dapat kang magkaroon, dapat kang gumawa. Okay? It is the food that endures to eternal life. So, moving on, verse 8, sabi ng ating Panginoong Jesus, sa mga nagreklamo, she did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Okay, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ano yan? She did what she could. Ginawa niya kung ano nakakapat niyang gawin. This is very powerful. This is very vivid. Bakit? Normally po, kapag mayroon tayong mahal sa buhay, na namaalam. Diba po? Karaniwan, tinatanong natin sa ating sarili, ano pa kaya ang dapat na ginawa ko? Ano pa ba ang hindi ko nagawa? Ano pa sana ang ginawa ko? Minsan meron tayong mga ganyan pumapasok sa isip natin. At kung babalikan po natin yung sinabi dyan, maliwanag na kinilala ng ating Panginoong Yesus ang ginawa ng babae. The same way na mas nagiging payapa tayo kapag malinaw sa atin na nagawa naman natin kung ano yung nararapat natin gawin ng panahon na kasama natin yung taong yun. Meron tayong peace. Although wala na tayong magagawa, sabi natin we have to move on. Pero minsan, bumabalik pa rin minsan. Ano pa kaya ang dapat kong ginawa? But we'll move on. So we should remember, no? Ang title ng message ko is, The Anointing at Bethany. Di ba po? Okay, ano ba itong anointing? So meron pong dalawang klase ng anointing. Anointing meaning either buhusan ka ng oil, usually oil, o pahiran ka ng oil, or ointment, or perfume. Okay, so ganito. May dalawang klase ng anointing. Ito, unang anointing, ito po yung ginagawa sa mga buhay. Meaning, ito po yung seremonya ng pagtatalaga sa isang tao in a position of authority. I'll move on. Okay. Pagtatalaga sa isang tao in a position of authority. For example, sa isang hari, para siya italaga o formally italaga bilang isang hari, siya ay ina-anoint, katulad ni Saul, ni David. For example, sa isang high priest sa Israel, ina-anoint din o tinatalaga, katulad ni Aaron. So, may anointing para sa buhay, may anointing para sa mga patay. Kakaiba ang nangyari sa ating Panginoon Jesus. Kasi buhay pa siya, in-anoint na siya for burial. Maaaring hindi po natin yan napansin. Pero kakaiba po itong senaryo na to. So, yung anointing ng mga patay, so nag-a-apply ng perfume, ointment, spices, bakit nag-a-apply sa patay? To prevent immediate decomposition ng katawan. At para siyempre, yung mabango. Diba? Pero sa mga Hudyo po naman, yung kanilang kultura, hindi katulad sa atin kasi siyempre sa modern age natin, meron na tayong
technology para ma-preserve yung katawan. So, usually pag may patay, it usually takes more than a day, di ba? 2 days, 3 days, minsan a week. Pero sa kultura po ng mga Hudyo, once namatay na, i-prepare nyo na, and mas mainam na ilibing nyo na. Yun po yung kultura ng mga Hudyo. Okay, kaya ina-applyan na nila agad o ina-anoint na nila agad. So ito nangyari sa ating Panginoong Jesus nung binuhusyan nga siya ng pabango. It is some sort of anointing for the dead. Kasi kahit ang ating Panginoong Jesus naman, binanggit na rin niya na kung kailan siya mamamatay at kailan siya mabubuhay muli. Okay. Sige. So hindi po pangkaraniwan. Ito na. Bakit nga ba kailangan gawin ng babae yung bagay na yon sa ating Panginoong Jesus? Una, at dapat din natin tignan, yung pagkakataon na yun, ano bang ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Sila ay nasa hapagkainan, naka-recline. So habang sila ay nasa hapagkainan, may nagbuhos na ng pabango sa kanya mula sa likuran. Okay. So, bakit nga ba kailangan gawin ng babae? Una, because ito possible reasons why Jesus was anointed. Una, Jesus wouldn't be anointed prior to his death properly. Kasi alam naman natin ang mangyayari sa ating Panginoong Jesus o nangyari. Di ba po? Siya ay ipinako sa krus. So, napaka-shameful nung binigay sa kanya na parusa. So, it is a possible reason na kaya inanoint siya ng babae is hindi kasi mangyayari na o hindi na siya i-anoint prior to that or after that. Pero alam naman natin yung nangyari nung hiningi ni Joseph ang katawan ng ating Panginoong Jesus, di ba? From the governor, then in-applyan pa rin nila ng spices and ointment at nilagyan ng parang yung balabal na puti. Okay. Pangalawa, possible reason, Jesus is our great high priest. Okay. So nabanggit ko na po yan kanina, na ang isang high priest ay ina-anoint katulad ni Aaron. So it's the same thing na ginawa kay Jesus, which is our ultimate high priest. Sige, next na tayo. Number 3, Jesus is the King Messiah, Son of David, which makes sense kasi ang isang hari ay kailangan i-anoint. So, Jesus being the King, the Son of David, it is fitting na gawin sa kanya yon. Okay. Di na tayo. Verse 9. Sabi natin, Panginoon, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. So, this is something prophetic sa sinabi ng ating Panginoong Jesus. Una, binanggit ang ating Panginoong Jesus na ang mabuting balita ay ipapahayag sa buong mundo. Something na nangyayari na. Even sa panahon ngayon, na patuloy na nangyayari. Pangalawa, the story of the woman will be told. Katulad nga ngayon, binag-aaral natin, binasa natin, inalam natin, lahat nabanggit kung anong ginawa ni Mary of Bethany. Okay. Why? Because yung ginawa ni Mary of Bethany is connected sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, which is a central component of the gospel. Okay. So, ito na. Last 2 verses na tayo. So, last 2 verses, verse 10 and 11 is a continuation of 1 and 2. Okay, sabi diyan, Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priests to betray Jesus to them. They were delighted to hear this and promised to give him money, so he watched for an opportunity to hand him over. Okay, so kung matatandaan po natin, binanggit dun sa verse 2, na hindi may problema o challenge yung mga religious leaders para gawin nila yung kanilang plano sa ating Panginoong Jesus. So, ano yung naging solusyon nila? Hulihin si Jesus sa gabi at saka yung malapit siya sa karamihan ng mga tao. So, yun naman, yun na nga yung nangyari. Diba? Which, kinasangkapan ng kalaban si Judas para gawin yung
plano na yon. Sige, next na tayo. So regarding Judas naman po, sige ba, yan. Kay Judas, kung naalala po natin, no, isa po siya dun sa mga nagreklamo tungkol dun sa pagbasag ng alabaster jar. Pero tingnan po natin sa John 12:6 at yan, he did not say this. Hindi siya nagreklamo because he cared about the poor, but because he was a thief. Magnanakaw si Judas. As people of the money bag, he used to help himself to what was put into it. So yun na, Judas being the treasurer ni Jesus, nangungupit, nagsusugi, kumukuha ng portion. So yun pala, yung reason kung bakit siya umangal. So fake yung kanyang yung kanyang sinasabi o sinabi. Ngayon, si Judas by inherently o likas na masama, I believe not, pero ang problema, si Judas ay nagpabaya. He progressively worsened. He progressively grows corrupt as time goes by. Judas was living a secret or double life. So ito po ay isang paalala sa bawat isa na we should live with integrity dahil anything wrong done in secret will only progress. The more na tinatago mo ang isang maling gawain o isang maling pamumuhay, it will only progress over time to the point na mahihirapan ka ng bitawan ito. But instead, anong magiging tendency mo? You will justify o pagtakpan itong ginagawa mo ito. So, sabi sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. You do not realize that Christ Jesus is in you. Unless, of course, you fail the test. So, examine ourselves, test ourselves if we are still in the faith. So, ito lang, 2 major lessons sa ating binasa. Una, we should avoid the slow slide that Judas went through. Again, examine ourselves, test ourselves. Pangalawa, be like Mary, who has a heart overflowing with gratitude and love to Jesus. Maging katulad daw tayo ng Maria. Yung pagmamahal natin, yung pasasalamat natin sa lahat ng ginawa ng Diyos. Ipakita natin, ipadama natin. Huwag natin ikahiya. So that ends our study sa umagang ito ng Mark 14 verse 1 to 11 na may marami po tayo natutunan principle of application sa Bible passage na pinag-aralan natin. Tayo po lahat ay manalangin. Diyos ang maraming dakila, salamat sa pangunawa sa aming pinag-aralan sa chapter 14 ng Book of Mark. Paalalahanan niyo po kami na lagi namin bigyan ng mataas na pagpapahalaga at prioridad ang pagbabahagi ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Kasama po ito ang pagiging matulungin at maunawain sa mga taong may mga pangangailangan, matinding pinagdadaanan sa buhay at maging yung mga mahihina o hirap sa kabuhayan. Paalalahanan niyo po kami na palagi namin suriin ang aming isip, puso at pamumuhay upang makaiwas kami sa mga bagay na maaari magdulot upang kami magkasala. Naway maging katulad kami ni Maria na hindi nahihiyang magpasalamat at magbigay papuri sa iyo. Bigyan niyo po kami ng matinding hangarin na maglingkod sa iyo at sa aming kapwa ng buong katapatan at maging masigasig kami sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na palaging mamuhay ng may kabanalan, katuwiran at kalulugod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang umaga. God bless us. Falling down in worship to sing this
song of ages. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to them. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to them. We sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. That's right. Holy,
kahit kailan hindi mo mabawasan ang iyong kabanalan. Kahit kami nagkamali, ang iyong kabanalan hindi pa rin mababawasan. Kami may problema madalas, Panginoon. Patawarin niyo po kami na kumisa na pupulaan ang iyong dakilang pangalan, ang iyong banal na pangalan, dahil sa aming pagkukulang, sa aming pagkakamali. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Ang mensahe na tutunan namin, Lord. Salamat dahil pinapakita mo. Hindi nakakahinayang magbigay ng oras, magbigay ng resources, dahil ang aming buong buhay, ikaw ang may-ari. Wala kami pwedeng magmalaki. Hindi namin pwedeng magmalaki, ang dami namin nagawang mabuti. Dahil kaya lang kami nakakagawa ng mabuti, dahil ikaw ay mabuti. Kaya kami nakakakilos ng maayos, ikaw ang nag-aayos sa amin. Kaya kami nakakagawa ng magandang bagay, ikaw mismo nagpakita ng magandang bagay na dapat mo natin gawin. Kaya namin namamahal ang aming kapwa, ikaw mismo nagpakita kung ano ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa. Even sa away na natin, pinakita mo, hindi mo inutos, basta sinabi mo na mahalin namin ang aming kaaway. Ikaw mismo nag-set ka ng example na ibig sabihin ng pagmamahal sa away. Nandun ka sa krus, nakapago ka, wala pang humihingi sa'yo ng tawad, sinabi mo na, ang magpatawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Lord, hindi namin kayang isipin, hindi namin basta kayang unawain kung gaano katindi yung pagmamahal mo po sa amin. Ang dami namin pagkukulang, ang dami namin kahinaan, ang dami namin lubog sa buhay. Pero salamat, palaging pinapaalala mo po sa amin, bumalik kami sa iyo. Bumalik kami kung sa mga unang nangyari sa buhay namin, kung paano kami tinubos mo mula sa aming pagkukulang, sa aming pagkakamali. Kagaya ng mga Israelite, kagaya ng mga Diyo, yung Passover ay isang napakalaking bagay kung paano pinalaya mo sila sa Egyptian. At kami, Panginoon, para kagaya ng Israel, inaalala namin itong mga bagay kung paano mo kami inalis sa kasalanan. Kasalanan na hindi namin mabitaw-bitawan. Kasalanan na hindi namin alam kung paano kami makakalaya. Pero salamat, hindi ka nagdalawang isip na mamatay doon sa krus. Parang bawat sa krus amin ay tunay na magkaroon ng kaugnayan at makukuha yung relationship. Nung tinanggap ka po namin at kami sumampalataya, itinuri mo po kami mga anak. At bilang anak mo niya, Panginoon, huwag kami magkatubiling. Huwag kami magdalawang isip na ibigay namin ang the best para sa iyo. Ibigay namin ang aming buong sarili para lamang sa iyo. Gamitin mo po kami na dalo yan ang pagpapala. Hindi lang sa material na bagay, higit sa lahat, ibahagi namin ang iyong mabuting balita. Maraming mga tao sa paligid po namin. Hindi nila alam kung saan sila susulit. Gamitin mo po kami. Marami sa paligid namin, hindi alam kung anong gagawin sa buhay na tulungan mo po kami. Paano namin ibabahagi sa kanya kung paano inayos mo ang buhay ng bawat sa pusa namin. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil muli, sinabi mo po sa amin, kami ay binago mo, kami binigyan mo ng bagong buhay para gamitin mo na instrumento para may bahagi ang inyong mabuting balita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag kami maging complacent. Huwag kami madamot. Ibahagi namin kung ano yung mga nangyari sa buhay po namin. Even sa blessing na pinagdaro po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, gamitin namin ito ng tama. Bigyan mo po kami ng karunungan na kung paano po namin gagawin ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kapatid sa kursi ko, maaaring meron mag-visit ka ng karamdaman, hindi magkakataon. Ang ating Diyos ay hindi matawad. Meron karamdaman, hindi mo sa kanya magaling sa kursi ko. Dahil mismo ng ating Panginoon nagsabi, meron kang kabigatan, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. Sige, lapit tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin sa kanya, kung ano yung physical na nararamdaman natin sa kursi. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Emotionally, meron tayong problema sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating magulang.
Tinawag tayo ng Diyos. Na matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humihingi ng tawad. Dahil ang ating Panginoon, sinabi niya, patawarin natin ang lahat na nagkamali at nagkulang sa atin. Yes, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng courage na matuto kami magpatawad at matuto rin kami humihingi ng tawad kung kami man ay nagkamali. Ipaalala niyo po sa amin ang aming mga pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin kaya sa sarili namin lakas, pero kayo mabiyaya, makapangyarihan ka. Financially, sa aming paligid, maaaring sa mga oras ito, pero ang financial problem, napakabuti ng ating Diyos. Isusupply niya lahat ng pangungailangan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Bigyan tayo ng knowledge and wisdom ng Lord kung paano natin gagamitin ng tama yung mga resources na binigay niya sa atin. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng mga pangangailangan natin for the sake na gamitin natin sa walang kabuluhan. Gamitin natin ito na tama. Tulungan tayo ng Diyos. Dahil hindi niya tayo pagkukulangin. Siya mismo nagsabi, kahit kayo hindi niya tayo pagkukulangin, baka tayo lang ang nagkulang ng karunungan kung paano natin gagamitin itong mga resources nito. Mabuti ang ating Diyos. Mabuti ang ating Diyos. Tulungan tayo, Panginoon. Tulungan tayo, Lord, na makalaya tayo sa mga bagay na umalipin sa akin para itong makapagsamba tayo sa Kanya. Tulungan tayo ng Diyos, makalaya tayo sa ating katamaran. Katamaran natin magbasa ng Bible, katamaran natin na manalangin, katamaran natin na palagi gusto natin maging nakaupo lang tayo, wala tayong ginagawa, hindi nag-design ng Lord. Kaya tayo, meron malakas na paa, malakas na kamay, katalinuhan, kaalaman, gusto nyo gamitin natin yan para magawin ng tao, para sumamba sa Kanya at pasalamatan siya. Panginoon, salamat sa ating kapatid, nagdiri mo ng kanyang kaarawan, extension ng buhay, extension ng pagsasama, bilang magkasama. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang gumagabay sa bawat isa. Muli, Panginoon, sa pagpasok ng isang linggo na naman, kailangan namin ng tulong. Kailangan namin ng kalakasan na galing sa iyo. Papasok sa eskwela, sa trabaho, kailangan namin, Panginoon, itong labi ito gamitin para may pangalan ng may taas. Kabigyan ng kapurihan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng conviction na palagi, kaya kami nagkaroon ng extension ng buhay dahil gusto mo gamitin mo kami. At alam po namin, Panginoon, na gagawin mo. Tutulungan mo po kami dahil hindi namin kaya sa rin namin lakas. Lord, kilala mo ang bansa namin, ang bansa Pilipinas. Pinagmamalaki namin kami at isa sa mga Asian country na kami Christian country. Lord, mangyari ito. Mangyari ito. Ikaw lang maluwalhati. Tulungan niyo po ang aming mga nasa gobyerno mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal man o national na magkaroon ng ng takot ang lahat ng aming mga leaders para magampanan nila na totoo ang nilagay mo sa balikat ng bawat isa. Ang aming mga kapulisan, mga sundalo, magawa nila ng tama dahil sila nagpapatupad ng batas, gamitin mo po sila ng totoong instrumento para magkaroon kaayusan sa aming bansa. Muli, Panginoon, sa araw na ito, umaasa kami na mangyayari, magkakaroon ng lahat ng ito kasi naniniwala po kami na ang aming Panginoong Sus kaya sagutin lahat ng aming dinulog sa mga oras ito. Kaya ngayon pa lang, inaangin namin na gagawin mo at mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingin po namin ito sa